Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, kumanta na. Nako, gulat sila sa pangyayaring ito. Yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito mga kababayan. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang ating video, no, na bibigyan ng reaksyon. Eto, pasadahan po muna natin ang dalawang balita. Okay, eto po muna, unahin natin sa President Bongbong Marcos Jr. Nako, di ba kanina po or kahapon, no, ay binalita natin na talagang isinugod po sa ospital itong si President Bongbong Marcos Jr. Pero ngayon naman mga kababayan, sabi naman po ni Jose Claire Castro, si President Marcos ay muling nagtatrabaho at nasa Malacanang. Siya po ay nasa maayos na kalagayan. Ako po. Wala raw dapat ipag-alala ang publiko sa kalagayan ni President Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kasalukuyan nang nasa Malacanang ang Pangulo at may dadaluhang dalawang pribadong pagpupulong. Sabi po yan ni Jose Claire Castro. Matapos pong sumailalim sa medical observation ang Pangulo, no? Matapos makaranas ng discomfort, ayan. Ang bilis naman, diba? Ang bilis naman po ng recovery. Dapat magpahinga po muna kayo, Mr. President, no? Kahit isang linggo lang kayong magpahinga, no? Para ma-justify naman talagang nagkasakit kayo. Oo. Sabi ni Castro, puyat lang daw sobrang pagtatrabaho. Kaya eto ngayon, siguro kung nakatulog na, no, nakapagpahinga na mga kababayan, trabaho na muli ang ating President Bongbong Marcos Jr. Mukhang niloloko niyong taong bayan. Anyway, ito namang isang balita mga kababayan, puro naman papogi itong si John Vic Rimulya. Sabi po kasi dito sa Abante News Online, no? Nasa Portugal siya. We're pretty certain nasa Lisbon siya. Si Saldi ko pong tinutukoy dito. Isang gated community, halos hindi lumalabas ng bahay. Eto lang, no? Alam nyo na pala, John Vic Rimulya kung nasaan siya. Bakit hindi pa ito damputin? Para mapanagot na at magsalita dito sa Pilipinas. Diba? Alam na sa nung una, hahanapin natin, no? At huhulihin. Ngayong nahanap na, saan naman ang paghuli? Ngayon, na naglabas ka na naman ng statement patungkol kay Saldico, no? Malamang at sa malamang po mga kababayan ay makikita po ito na Saldico. Okay? Ngayon makakapag-prepare na naman po si Saldico. Sana po DILG Secretary Rimulya, wala naman tayong alam patungkol po sa mga mga operation. Pero kung di ba kung ordinaryong Pilipinong tatanungin mo, wag kang masyadong magsalita. No? Magsalita ka pag tapos na para hindi makapag-prepared, no? Yung huhulihin mo. Ngayon hindi pa pala nahuhuli, nagsalita ka na naman. Na di magiging alerto si Saldico, di ba? Kung talagang seryoso kayo na hulihin itong si Saldico, hulihin nyo na. Huwag nang maraming papogi-pogi-pogi pa, di ba? Akala nyo kasi natutuwa ang taong bayan sa bawat sasabihin ninyo no? Hindi po lahat ng sasabihin ninyo ay matutuwa ang taong bayan. Lalo na kung mga ganito. Parang sinasabihan mo pa si Saldico na, Saldico, alam na namin kung nasaan ka. Lumipat ka na. Diba? Ganun ang dating no? Grabe naman po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin to. Sabi po dito mga kababayan, kapapasok lang, breaking news. Bong pasabog. Good news. Ano kaya itong pasabog mga kababayan? Ito, pakinggan po natin to.
Sir, banat bay, pasok. Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuan muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Naman pwede para mga banateros, pag-usapan natin mga kababayan, yung Sabi po ni Secretary Dizon, sabi po ng Pangulo, tigilan muna yung pagnanakaw ha. At pangalawa, planuhin na po natin. Anong planuhin? Planuhin na yung pagnanakaw? Grabe naman. dito sa politika sa ating bayan. Ako po, sa totoo lang nakakasawa na. Dahil alam naman po natin, hindi lamang po ako nagsasabi nito, kahit po yung iba nating mga kasamaan sa Banateros, na-oobserbahan din ho ito. At lalong-lalo na po, na-obserbahan din ho ito ni Marcoleta at ni Senator Amy. Talaga nga namang yung nangyayari sa ating bayan na isang katarantaduhan na. Dahil alam nyo, ladies and gentlemen, alam naman natin kung sinong punot dulo nitong issue ng flood control. Pero ang naikukulong ay yung mga scapegoat, ika nga. Halimbawa na nga niyan, si Senator Revilla, na kung saan, alam naman natin na isang scapegoat lang. Dahil kita nyo naman po mga kababayan, ito kasi senaryo. Ibabalik ko lamang po sa inyo yung senaryo. Ganito nangyayari. Yung mga nasa ilalim, sila Alcantara, si Bryce, yung mga yan ay nagsabi na sila ho ay nagbigay o parang para bagang naglalagay dito sa isang o inuutusan lamang sila ng iisang tao na si Bernardo. Diba? Tapos etong si Bernardo na ilang beses nagpalit ng kanyang testimony, ng kanyang affidavit, 3 beses nagpalit ng kanyang testimony at affidavit, at yan po ay inabot pa nga ni Remulla. So, sa madaling salita, lahat ng mga katarantaduhan, even with the contractor, si Diskaya, lahat ito para bagang ang pinaka palabas ng bote. Ika nga, di ba, yung bote, alam niyo yung bote, di ba, pag tinawag kang para kang San Miguel Beer, alam mo yung ibig sabihin no, di ba, yung pale pilsen pa kasi nung unang panahon yung ganon, yung mataba, tapos sa dulo, yun yung labasan. Para bagang naandun si Bernardo dun sa labasan. Tapos, ang kailangan lang ng gobyerno, ay itong si Bernardo magbago ang kanyang testimony. At nakita naman natin yan na sa kanyang affidavit, iba-iba ang kanyang binigay na affidavit. Nagbabago, depende sa panahon, depende sino bumulong. Di ba? Yan ang nangyayari. Tapos, biglang sumegway. Kahit na itong si Diskaya, merong ibang tinuturo na di umanong humihingi ng komisyon sa kanya. Si Zaldico, iba rin ang tinuturong humihingi ng komisyon sa kanya. Lahat ito sila BBM o di kaya si Romualdez. Pero si Bernardo, doon sa mga nasa DPWH, ang tinuro, instead na si Romualdez o di kaya si BBM, ang tinuro, mga senador. Mga senador na maiingay. Ibig sabihin na maiingay, ibig sabihin nun, pag ito kinulong, pag ito inakusahan, siguradong mawawala na. Ngayon nga, kita ninyo, kaliwat kanan ng news about Senator Revilla na sumuko. Alam niyo ito iisipin mo na mabuti ito. Ito lang isubukan lang natin itong pag-isipan ng mabuti. Pag-isipan natin ito na mabuti. Kung kayo kunwari si Senator Revilla na nakulong na kayo before, di ba? Nakulong na kayo. Nakulong na kayo before, alam mo na yung dadanasing mong hirap, lalong-lalo na ang nakaupo ay kalaban mo. Di ba? Maano ka parang tangina, traumatic yan Traumatic yan Kung kayo siguro yon, kung siguro tayo yon, this is a normal response, di ba? Abas malamang sa malamang, hindi kayo susuko. Tama, mali. Kaya lang, kung iisipin mo na mabuti, kung talagang lalaliman mo isip mo, mga kababayan, pag ikaw hindi sumuko, it will be, alam mo yon, ang dating nun sa taong bayan, para kang guilty. O nagtatago. Sabi nga nila, di ba? Ang pag tumatakbo, parang ganyan, parang nagtatago ang dating, guilty. Yan yung sinasabi ng mga gago, di ba? Hindi naman lahat ng nagtatago, guilty. At higit sa lahat, ang mas matindi dito, yung hindi nagtago, yung hinarap. I do not have problem with, halimbawa, si Bato, di ba? Ayaw niya kasi wala nga namang siyang patas na mararanasang hustisya sa Pilipinas. Pero, bakit si Pangulong Duterte? Hinarap niya. Alam niya nang kuhulihin siya bago siya umuwi. Lahat kami nung nando kami sa Hong Kong, yun ang sinasabi sa kanya, Mr. President, huhulihin na kayo pag uwi. Pero alam mo, sabi niya talaga, hindi, harapin ko yan. Harapin ko yan. Kasi hindi ako guilty dyan Kaya nga ako, nagulat din ako dahil sabi ko nga dito kay Revilla, kung ako siguro si Revilla, to be honest I mean, I'll be honest with my emotion and thinking, okay? Logic, ika nga. Kung ako yun, hindi ako susuko. Bakit ako susuko? Alam ko pinagtitripan nyo lang ako. Bakit ako susuko na alam ko namang hindi ako yun? Ang talaga, kaya lang nyo ako, ginagamit nyo lang ako scapegoat. Ang talagang dahilan nitong mga katarantaduhan na ito, walang iba ko hindi si Romualdez at si BBM. Ba't ako susuko? Kung ako si Revilla, I mean
Pero alam mo, kaya nga nung sumuko siya, nagulat ako kasi paglabas ng warrant, kinagabihan, sumuko siya kagad. Sabi ko itong maman to medyo baliw din eh. Hindi, sabi ko nga mukhang ano rin ito eh. Talagang atapang atao eh. Hindi, isipin nyo yun ha. Na naranasan mo na yan eh. Yung pinagbintangan ka na't lahat. Tapos eventually, palalayain ka kasi wala naman palang ebidensya talaga. Kung hindi puro panggigipit lang. Remember, don't ever forget, he was acquitted noong panahon ni Pinoy. Kasi nga, hindi siya pumirma doon sa impeachment ni Corona. Yung mga hindi pumirma, ginipit. Wala namang sapat na ebidensya para ikulong o para i-convict. Pero ikinulong. Di ba? So, uulitin na naman niya. Sabi ko nga, ano ba problema nito ni Revilla? Bakit inuulit niya? Di ba? Isipin niyo na mabuti yun. Pero, napahanga ako eh. Ito, to be honest, napahanga ako doon sa mama. Sabi ko, iba rin ang ano nito. Kasi tama nga naman. Yung kasaysayan na magdidikta ng mga pangyayari. Ngayon, talunan ka. I agree. Talunan ng dating ni Senator Revilla na parang naku, minakulong na. Pero kung talagang wala ka kasing ginawa, tapos may pagkakataon ka naman tumakbo sa dami mo naman pera, mayaman naman yan, artista yan eh. Di ba? Pwede kang tumakbo pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin, matapang kang haharapin ang proseso. Naniniwala ka pa sa proseso. At kung talagang, alam mo yun, doon pa lang, sa pagsuko niya, ito po ay isang halimbawa na talagang wala siyang ginawang masama. Kasi alam niya mapapalaya din siya because of lack of evidence. Di ba? Ganon din kay Pastor Kibuloy. Alam mo, noong time na yun, pwede naman din siya sumuko nun eh. Malaya na siya nun eh. Malaya na talaga pero hindi po siya nahuli Sumuko po siya. And that is very, very, very clear. Kasi nga, sumuko ho siya doon sa kasundaluhan. Sa katunayan, alam ko nga, kilala ko nga kung sino yung mga sinukuan niya nun eh. Sumuko siya sa ISAP nun. Di ba? Kasi alam nilang mapapawalang sala sila. Ang masama lang kasi sa Pilipinas, hindi naiintindihan ng mga kababayan natin. Marami sa ating kababayan, hindi nauunawaan ang proseso pagdating sa justice system. Alam mo yon, hindi porket nakulong ka, ikaw ay guilty na. At hindi rin porket nakalaya ka, ikaw hindi convicted. Bakit kanyo? Si Franz Castro, convicted yun eh. Ibig sabihin ng convicted, ikaw ay napatunayan doon sa kasalanan na inakusa sa'yo. Ikaw ay napatunayan. Yun ang ibig sabihin ng convicted. Nagkataon lang, yung kanyang conviction o yung kanyang kasalanan ay bailable. Ito kay Pastor Kibuloy at saka kay Senator Revilla, hindi bailable. But it doesn't mean guilty na sila. Kasi hindi pa po sila convicted. Ulitin ko, hindi sila convicted. Ibig sabihin nun, kaya sila hinuli ng court at nagbigay ng warrant. Warrant does not mean you are guilty nor convicted. That warrant only says na you are under the jurisdiction of the court. Ibig sabihin, hawak ka na ng korte. Kaya lang, meron tayong tinatawag na non-bailable at bailable. Nagkataon, yung inaakusa sa'yo sa batas natin, non-bailable. Ibig sabihin, nandiyan ka lang sa kulungan. Yun nga minsan nakakalungkot sa Pilipinas eh. Bakit to kanyo? Ito, totoo ito Marami sa mga PDL, yung person na deprived of liberty, ay napapawalang sala after 10 to 20 years. Bakit? Napag-alaman. Marami tayong napapanood na yan sa mga balita. Napag-alamang hindi naman pala siya guilty. Hindi naman pala siya involved sa crime na yun. He was, number one, he was framed. Second, politically persecuted. May mga ganong pagkakataon. Di ba ho? Yun ang problema eh. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Tebes nakulong. Di ba? Lahat ng akusasyon, mamamatay tao, bla 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 bla. Tapos bigla sasabihin ng court, dismiss yung case mo. Ano ibig sabihin nun? Walang sapat na ebidensya. Hindi sapat yung ebidensya para magsabi na ikaw ay talagang mamamatay tao. So sabi ko nga, ang sakit din nun no? Isipin mo na mabuti ito, ilagay mo sa isipan mo to, no? Inakusahan ka na lang lahat. Ginudge ka na ng lahat ng tao. Alam ng mga Pilipino, judgmental eh. Minsan, hindi lang judgmental, wala pang alam. Alam mo yun, lahat na ng akusasyon sinabi sa'yo. But eventually, di ba? Wala naman pala. Hindi ka naman pala talaga gumawa nun. Bigyan ko example, kay Chis Escudero. Inakusa ng lahat. Bla 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 bla. Tapos biglang sasabihin ng Comelec, ay wala pala siya kasalanan. Buti na lang yung kanya, walang case of non-bailable. Pero lahat na ng akusasyon, lahat na ng binato sa kanya. Yung pala, hindi pala siya. Diba sabi ng Comelec, wala siyang problema. Pagkita sisiraan lahat ng sa news, kaliwat kanan, sinira, sinabi ganito ka, magnanakaw ka, bla bla bla. Tapos bilang, wala pala siyang kasalanan. Ganun, nawaw mali. Kaya nga alam mo, sabi ko nga nung iniisip ko na mabuti, no, talagang I'm trying to realize, sabi ko, ba't sumuko itong maman to, si Senator Revilla?
Kasi sigurado ako, kumbinsido siya na wala siyang partisipasyon. Wala talaga siyang kinalaman dito sa flood control na ito. Susunod dyan, tingnan ninyo, si Villanueva. Susunod dyan si Jinggoy. Yan, sunod-sunod dyan eh. Sigurado yan. Kasi nga, alam nyo, big news to mga kababayan. This is big news. Yun na lang. Kaya nga mga karibin natin, no, marami pong nagko-comment, bakit daw sila ang ikinukulong? Na hindi naman po sila ang talagang mga big fish, no? Yung mga big fish nandun po sa Kongreso. I mean sa House of Representatives, di ba? Doon po nagsisimula ang korupsyon mga kababayan. Tapos huhulihin mga senador. O kaya nga marami pong napapatanong at malamang isa ka sa magtatanong, bakit sila? No? Bakit hindi itong malaking buhaya dito? Ha? Na tinatawag na tambaluslos ang ikulong. Di ba? So, ayan. Dahil po yan sa tinatawag na politika, mga kababayan, no? Masyado pong napupolitika ang justice sa ating bansa. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon, patungkol po sa video nito mga kababayan? Just comment down below. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.